Hi, kami nga pala ang Family Dales. Kami ay nagplano na magtrabaho sa ibang bansa para makipagsapalaran. At ang napili namin lugar ay Canada. Tara, samahan nyo kami sa journey namin dito sa Canada. Ngayong araw na pala ang first day ng school ng anak namin dito sa Canada. At medyo kinakabahan kami. Pero alam nyo naman sa Pilipinas kasi habang daycare pa sila ay kasama yung mga magulang sa loob ng school. At yun ang kinagisnan niya kasi galing siya sa Pilipinas kaya medyo kabado kami. Dito kasi sa Canada ay ginagawang independent yung mga bata na maganda naman. Pero as a magulang kinakabahan talaga kami. Sana maging maayos siya sa unang araw niya. Ito, namili muna kami ng grocery. Habang hinihintay namin ang anak namin. Baka mamaya may tumawag. May tumawag niya sa kanya. Kinabahan ako. Akala ko yung teacher na. Kada may tutunog na cellphone, akala ko teacher na eh. Napakapuntay na kami sa school. Dito lang kami. Tapat lang ng school ni Jacob. Papatagal-tagal tayo. Baka mamaya tumawag kasi. Pero sana maging maayos siya. As Velcro is just a little note to say Jacob is doing great. He is happily playing in gym class right now. We did notice a few things and I'm sorry to us because you probably just bought new things for him. But he will need a much bigger backpack and shoes that he can put on himself, such as Velcro instead of tie-up shoes. See you at 3:05 at the end of the day at the gate to the tarmac. Thank you so much. Nung hinatid naman namin siya ay medyo nagre-refuse pa siya na ayaw niya sumama. Buti na lang may kaibigan kami na Pilipino na nag-aaral din yung anak niya doon at hinatak agad ang anak namin na si Jacob. Kain muna kami. Kain muna kami. Parang okay naman yung anak namin din sa school. Sana maging okay na siya. Para ako yung makapagtrabaho. Di pa kasi ako nag-work kasi hinihintay ko pa yung anak ko na mag-adjust sa bago niyang environment sa school. Kaya sana maging maayos. Kain mo na kami. Kaya stress pa naman yun. Susundin namin yung anak namin. Bawal kasi yung mga magulang dun sa school habang nag-aaral sila. Sa Pinas kasi pwede maghintay o pwede nasa loob ng classroom yung mga magulang pag mga junior pa lang, daycare. Dito hindi pwede. Talagang mag-isa lang talaga yung anak mo dun. Mababait naman yung mga teacher dito. Tingnan nyo, updated sila. Nag-i-email sila kung ano nangyayari sa anak mo. Lalong-lalo na pag first day niya. At maganda naman yung update ng teacher. Nag-update siya kung anong ginagawa ni Jacob. At okay naman daw si Jacob. At behave naman daw siya. At as a first day, nambait daw ng anak namin. Buti naman. Kasi ayaw na niya talagang pumasok. Lalo na nasa Pilipinas pa lang. At ngayon susunduin na. Dito kami naghihintay. Hindi namin alam kung anong reaction niya sa first day niya. Diyan siya sa loob. Hintay namin siya lumabas. At mukha naman naging masaya siya sa school niya, sa first day niya. Kinakabahan niya ako, baka ako paglabas niya, tumakbo siya at nag-iiyak. Pero mukhang okay naman siya. Ito kaming dalawang magulang ay nag-aalala talaga para sa anak namin. Pero yung paglabas niya ay sobrang tuwa namin. Mukhang naging masaya siya sa school niya. Mukhang happy naman siya. Next naman ay pinapaliwalag naman namin sa kanya na sasakay na siya ng bus next time para kasi malapit lang yung sakayan ng bus sa amin at libre ito at tamang-tama ito para sa anak namin. Talaga naman yung anak namin ay magiging independent na talaga. Nakakaano lang talaga na sa murang edad ay kailangan niya maging independent kasi ganito talaga sa Canada. Happy ka sa school? Gusto mo na mag-school lagi? Okay? Ayun yung bus, oh. Hi ka dyan next time, okay? Ano nga to? Amen.
Ano pa mga ginawa mo dun? Play. Watch TV? May kinain kayo dun? Bakit tinawa susunog? Gusto mo na pumasok lagi? Everyday? Hindi mo sa akin yung kamay mo. Panti pa. Lagi pumasok? School yun, school. School. Gusto mo na ngayon? Bakit? School ko. Dami toys? Dami games. Daming friend? Ngayon, lagi ko nang binabanggit sa kanya na school yung pinuntahan niya. At sabi niya, oo naman, gusto niya. Kasi pag binabanggit namin sa kanya na school lang pupuntahan niya, ay ayaw niya. Noong una, sinasabi namin playhouse. At ngayon ay nagustuhan na niya. Kaya school na yung sinasabi namin at gustong-gusto na daw niya pumasok. Buti naman at naging maayos ang anak namin kasi nag-aalala talaga kami. Kasi mga napapanood namin talaga yung umiiyak ng mga bata na ayaw mag-school. At buti naman medyo in the first day ay naka-adapt yung anak namin. Kahit Tagalog pa yung salita niya ay nakakaintindi naman siya ng English. Ang problema lang ay hindi nga lang siya nakakasalita. Sana sa mga susunod na araw ay hindi siya mainip. Pero halos lahat naman ng ginagawa nila sa school ay paglalaro. First day niya, no, school niya. Visit kami ng mama niya kung ano mangyayari sa kanya. Happy naman siya. Happy ka? Buti naman. Thank you, Lord. Happy and Jacob. Say bye-bye na sa ating vlog. Bye-bye. Bye-bye. See you. Very good, Jacob. First day. Boy na.